Magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati sa mga OFW nating kababayan. Kung nasan man kayong lupalop ng Pilipinas, so welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, itutuloy lang po natin yung mga kwentuhan natin. Ito yung nangyari ding mga eksena pa dun sa budget deliberation ng Office of the Vice President. So yung banggaan ni BP Sara at ni Senator Hontiveros. So marami kasi nagsasabi na puro politicizing na lang daw yung pinakarason daw ni BP Sara, imbis daw sagutin yung mga tinatanong ni Senator Hontiveros. So ito, pag-usapan natin dito kung bakit ba nasabi o bakit laging pinupunto ni BP Sara yung salitang politicizing. So bago natin simulan yung topic na to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button. Same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, pag-usapan at panoorin po muna natin itong balitan to para magkaroon po tayo ng konteksto. Bakit po laging nababanggit ni BP Sara yung salitang politicizing. Tuloy raw na ako questionin ni Senator Risa Hontiveros ang 10 milyong pisong pondong hinihingi ng Office of the Vice President para sa pamamahagi ng librong sinulat ni Vice President Sara Duterte. May paliwanag naman dyan ng OVP. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Isang kaibigan ang pamagat ng librong isinulat ni Vice President Sara Duterte. Pinadalhan ng kopya niya ng mga senador kabilang si Senator Risa Hontiveros na nakasagutan kahapon ni VP Sara. Kinwestiyon kasi ng senadora ang 10 milyong pisong pondong hinihingi ng Office of the Vice President para gastusan ang pamimigay ng naturang libro para sa 1 milyong bata. Tingin ng bise, pinupolitika siya ni Hontiveros nang tanungin kung tungkol saan ba ang libro at kung ilan ang bibilhin. Aminado si Hontiveros na nagulat siya sa inasal kahapon ni VP Sara sa pagdinig. Kanina, iniskan ng senadora ang isang kaibigan. What do you think about it, ma'am? Nascan ko pa lang eh. Colorful yung illustrations. Tapos, mamaya basahin ko verbatim yung text. Ang children's book na isang kaibigan ay tungkol sa ibong sikwago. Diyan kasi, imposible. Kasi, unang-una, nung nire-raise ni Hontiveros yung issue ng libro ni BP Sara, tinatanong niya kung ano ba yung nilalaman nung libro na yon. Pero actually, sa tingin ko, alam na ni Hontiveros kung ano yung laman ng libro. So parang nagpipishing explorer lang dito si yung inihintay niya lang na sumagot. Kumbaga tinatrap niya doon sa mga tanong niya sa isasagot ni BP Sara. So doon siya, kumbaga parang every time sasagot si BP Sara doon sa mga itatanong niya, is meron lagi siya naka-follow up. So parang ganun yung gusto niya magiging script dapat nung budget deliberation. So hindi niya lang ini-expect na ganun yung magiging mga isasagot. So kumbaga may mga ina-add-ons pa si BP Sara maliban doon sa mga sagot na dapat niyang ibigay, may adds on. So dinadagdag niya yung mga kumbaga parang ipinapakita niya kung bakit ba niya laging nasasabi yung politicizing. Kung baka ano ba yung ugat, bakit niya nasasabi yung politicizing. So, yun nga, imposible kasi na hindi alam pa ni Hontiveros. Siyempre, mag-research siya unless kung magdadada siya dyan sa Senado pagdating sa budget hearing na hindi niya alam kung ano yung mga itatanong niya, hindi niya alam kung ano yung pinag-uusapan. Siyempre, at paano mag-research yan. So, imposible hindi niya alam pa kung ano yung nilalaman ng libro. So, alam niya na yan. So, dito, kunyari pa siyang ini-scan niya lang yung libro at ang naging comment niya lang is kulay daw. So, yun. So, babalik tayo dun sa tinatanong niyang 10 million budget na yan na haharangin nga daw niya. Kasi, kumbaga, hindi daw, kumbaga parang pinalalabas niya na pagkakaselan daw ng pera ng taong bayan doon sa 10 million budget na yun. Pero kung iisipin mo, may punto naman si Risa Hontiveros kasi nga
kumbaga, libro yan. So, kung iisipin mo, parang dapat yung project yan ng DepEd, di ba? Dahil nga, ibibigay yan sa mga kabataan magiging babasahin nila. So, may punto. Pero, kung titingnan mo naman, hinahanapan siya ng project. So, ito yung naisip na project na BP Sara. So, dapat nirespeto rin yan ng kung sino man yung gustong bumatikos. Diba? Kung tamang questionin yan. So, wala namang problema dun eh. Ang problema lang kasi rito, alam naman talaga nila, o alam naman natin, na si Hontiveros, talagang isa sa mga, sabihin natin na mga talagang namumulitika pagdating dyan sa mga Duterte. So, hindi na rin talaga, hindi naman, kumbaga, expected na natin na babatikusin niya yan. So, let's say sabihin natin 10 million nga yung budget dyan. For whole year po yan for the whole year. Na ipamamahagi sa 1 milyong kabataan. So, wala nang dapat question dun eh. Pero, ang sinasabi niya kasi, pera nga ng taong bayan yung 10 million. Pero, isipin nyo, sa loob ng 1 taon, budget yun. Pero, kini-question niya. Bakit nung SONA ni Bongbong Marcos, ang ginastos sa pagkain is 20 million. Diba? 20 million ang ginastos sa pagkain. Sa loob lang ng 1 araw yun. So, bakit hindi niya kinwestiyon? Diba? So, kung ang kikwestiyonin niya ay 10 million, at ang makikinabang naman doon ay yung mga kabataan natin, nating mga nag-aaral. So, kikwestiyonin mo dahil ang nagbigay is si BP Sara at gagamitin yung mga libro para ipamigay doon sa mga kabataan. Pero hindi mo kikwestiyonin yung kinain ninyo na worth 20 million sa loob lang ng 1 araw. Pera rin ng taong bayan yun. Di ba naging maugong nga yan ng SONA na sinasabi pa nga ng Kongreso na maliit pa nga daw yung budget na 20 million para sa paggastos daw tungkol doon sa SONA ni BBM. Pero dito nalalakihan na siya sa 10 million na for the whole year na at project naman yan ni BP Sara or wag natin ipasok yung BP Sara. Project naman yan ng Office of the Vice President. Kita niyo yung comparison. Pero, dahil nga namumuliti ka, i-questionin niya na yung project ni BP Sara. So, ano ba yung mas malaki yung sabihin natin, mas malaking budget na hindi makakatulong sa taong bayan o sa mga kababayan natin? Ano ba yung mas may tulong doon? Yung pagkain na worth 20 million na inubos lang sa loob ng 1 araw o yung 10 million na ang makikinabang ay 1 milyong kabataan. Isipin nyo, kung ang nag-project ng libro na yan is sabihin natin, si Madam Lenny. So, i-questioning kaya? Malamang hindi. Diba? Dahil, kumbaga, katag team nila eh. So, hahayaan lang nila. So, may sinasabi nga sila dyan, parang tradisyon na hindi na hinaharang yung budget ng Vice President. Kasi, kung tutusin, wala naman talagang bearing yung ginagawa ng Vice President. Kasi parang silent worker na lang yan. Hindi naman yan, kumbaga, hindi na kino-cover yan ng media eh. Pero bakit, dahil project ni BP Sara yung libro na yan, pipigilan. So, sinasabi pa nga rin yan na yung mga ibang proyektong, kumbaga, yung pagdalaanan ng budget ni BP Sara, ibibigay daw sa assistance. Andyan yung bureau assistance, medical assistance, financial assistance, scholarship assistance, educational assistance. So, redundant na raw yun. So, kini-question niya rin na bakit daw kailangan pa niya humingi ng budget. Pwede naman daw ibigay na lang yun sa mga ahensya na yun din naman yung
kumbaga yun yung pinaka-nature nung trabaho nila. So, ibigay yung tulong na yun. So, makikita nyo, hinaharang niya. Pero, isipin nyo, nung panahon ni VP Lenny, ni Madam Lenny, di ba nagkaroon siya ng project na libreng sakay? So, bakit hindi nila question yun? Kasi redundant din yun. Bakit? Under kasi ng DOTR dapat yun eh. Or ng LTO, ng, o kaya ng Department of Tourism. Kasi nga, syempre, ibibiyahe mo sa probinsya. So, redundant din. So, bakit hindi naman nila question? Senador na siya noon. So, kitang-kita rito, talagang pinupolitika lang talaga dahil ang nakaupo si VP Sara Duterte. Diba? Tapos, syempre, napikon siya kay VP Sara kasi na-expose siya na humingi pala siya ng tulong para lang manalo sa pagiging senador. And yun nga, after manalo, bigla na lang nangagat. Ang unang kinagat pa si Pangulong Duterte. So, anong tawag doon? So, kini-question niya anong klaseng ugali raw meron tong Vice President na tinatanong lang daw, umaalma na kagad. So, ibinalik lang ni VP Sara yung senaryo sa kanya. So, anong merong klaseng ugali rin daw yung ganung tao na pagkatapos mong tulungan, bigla ka na lang kaagatin. So, marami nagsasabi na walang utang na loob, utak komunista raw, discarding komunista, na kung katapos mong tulungan, aatake ng patalikod. So, ganun yung nagiging image ngayon ni Senator Hontiveros dahil doon sa in-expose ni VP Sara. Maraming kaibigan hanggang sa hinagupit siya ng bagyo na sumira sa kanyang pugad. Yun nga lang, iniwanan siya ng kanyang mga kaibigan. Pero isang kaibigan niya ang bumalik at tinulungan si Quago na muling buuin ang kanyang pugad. Ang lesson ng libro ay pagkakaibigan at paggawa ng kabutihan sa kapwa. Sa huling pahina ng isang kaibigan, makikita ang larawan ni VP Sara at ang caption na siya ang ika-15 pangalawang pangulo ng bansa. Nakalagay rin doon na siya ang tunay. Malamang, isa ito sa ipinuputok ng butche ni Hontiveros na bakit merong larawan ni VP Sara sa likod ng libro at kailangan pang kumbaga may mga caption pa na ganyan na kailangan pa ipaalam na siya yung ika-15 Vice President. Siyempre, bakit yung mga former president, di ba nakalagay din naman sa mga poster yan, sa mga sa loob ng ng eskwelahan, di ba may mga ganyan naman. So anong mali dito? Kung totoo naman na ikaw yung pang 15th Vice President, di ba? Project mo naman yan, Vice President ka. So, anong yung mali na nandun yung picture at yung mga caption na yon? Siyempre, dahil nga, gaya na sinabi ko sa inyo, pinupolitika. So, lahat ng pwedeng panira, gagamitin nila. Kasi nga, sabi nga ni VP Sara, malaking threat siya. So, kailangan siyang birahin ngayon. Ang pagkakamali lang o hindi lang ini-expect talaga ni Hontiveros dahil nga budget deliberation yun. Akala niya tutukod si Vice President Sara Duterte dahil siyempre budget ng opisina niya at kailangan niya ng pondo para siyempre sa mga project niya, titiklop na lang. Pero hindi niya ni-expect na ganun yung magiging sagot. O hindi ganun yung, kumbaga, naka-attack mode din si VP Sara. Kaya hindi niya in-expect. Parang lumabas, inapahiya pa siya. Dahil nga na-expose yung niya yung mga karakter niya na pagkatapos tulungan, biglang nangagat. Di ba? Na kaibigan. Sa panayam sa programang Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5, nilinaw ng tagapagsalita ng OVP na si Attorney Michael Poa na hindi ibinibenta ang children's book ni VP Sara. Ginagamit daw ito sa mga storytelling engagements ng bise. Ipinaliwanag din ni Poa kung saan gagamitin ang 10 milyong pisong hinihinging budget para dito. Gagawin lang doon sa budget ay gagamitin yun para sa pag-imprenta o yung printing lang po talaga ng hard copies ng mga libro at ilalagay ito sa mga bags dahil tuwing nagkakaroon po ng pagbibigay ng pagbabago bags ay meron din pong storytelling ang ating Vice President.
Pero si Senator Hontiveros desididong hindi palusutin ang 10 milyong pisong budget para sa distribution ng naturang libro. Improper request daw na humingi ng pondo para maglathala at mamahagi ng librong isinulat ng isang opisyal ng gobyerno. Tuloy muna natin. Punto lang kasi, textbook ba yan? Approved ba ng DepEd? Naku, kung pag-usapan. Magtatanong siya kung textbook ba yan. Natural, hindi. Hindi naman siya under ng DepEd na. Yung libro na yun, hindi naman yung gagamitin para, alam niyo yung pag-usapan o pag-aralan sa loob ng eskwelahan. Yun ay ibibigay para sa bahay babasahin. So, kumbaga, parang magiging yun, starting learning pack. Parang gano'n na yun yung aaralin or para pag-aralang basahin ng mga kabataan. Siyempre, nakasulat sa Tagalog, so mas madaling mas maiintindihan. Even yung mga parents nila na siyempre, hindi naman lahat, sabihin natin, nakapag-aral ng mataas. So, siyempre, iba dun, parang nagiging na rin yan, nagiging kasabay na nila yung kanilang parents na magbabasa niyan. So, maganda yung project na yan para po sa akin. Depende lang siyempre opinion niyo yan. Pero po sa akin, maganda naman yung proyekto ni VP Sara dahil nga ang target niya mga kabataan na matutong magbasa dahil yun yung nakikita niya kahinaan ng pagbabasa ng mga kabataan. Hindi kagaya ng mga project na sinimulan ni VP Leni, yung libreng sakay, sino ba target doon? Yung mga pasahero na, sabi natin, mga botante na yun. Siyempre, mga adult na So, yun yung nagiging kumbaga ang target is yung mga botante. Unlike dito kay VP Sara, ang target niya kabataan para matuto magbasa. 'Di ba? Tingnan niyo, haharangin daw niya. Siya lang yung nag-iisang senador na talagang ipipilit niyang harangin yung budget ng Office of the Vice President. Samantalang yung ibang senador na nandyan na umattend ng budget deliberation ni VP Sara, no comment. Kumbaga sa kanila, request budget niya yan. So, ibibigay na nila. Hindi na kailangan pahirapan pa knowing Vice President na wala namang issue pagdating sa korupsyon. Kumbaga, mas malaki na yung tiwala nila. Pero siyempre, dahil nga, sabi nga ni VP Sara, namumulitika itong si Hontiveros, talagang pursigido siyang harangin yung 10 million na budget para sa libro sa loob ng isang taon. Pero never pinag-usapan yung 20 million budget para sa pagkain ng SONA na malamang isa rin siya sa kumain doon sa 20 million na yun. Siyempre, umatin siya ng SONA, nakikain din siya ron. Diba? Napaka-hipokrito mo na sisitahin mo yung 10 million budget para sa loob ng isang taon. Ang makikinabang mga kabataan. Samantalang yung pagkain na 20 million na inubos nyo sa loob lang ng isang araw, dead ma kayo. Dahil ba masarap yung pagkain? Di ba? Napaka-hipokrito naman masyado. Pa natin yung textbook problem ng DepEd, yung nakaraang 2 taon, ang daming problema, di ba? 10 million, maliit kung sa textbooks kabuang budget ng DepEd, pero hindi siya barya. At 10 million na galing sa buwis ng mamamayan. So, pera pa rin na hawak ng gobyerno na dapat tanungin ng Kongreso. Bukod dyan, balak din ni Hontiveros na ipare-align ang alokasyon ng OVP para sa ilan itong programa na kapareho lang ng programa ng ibang ahensya. Wala pang bagong tugon dyan si Vice President Sara Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Losba. Tulad niyan yung budget, gusto i-realign. So talagang gusto niyang tanggalan ng budget yung OVP para walang siyang maging project. So, ang issue lang naman niya rito, redundant lang daw sa mga proyekto. Pero, isipin nyo, real talk talaga. Bakit Office of the Vice President lang yung sinisilip niya pagdating sa redundancy ng mga tulong ng mga assistant na yan? Unang-una, tanungin mo yung mga mayor, nagbibigay ba sila ng ganyang klaseng assistance? Yes. Meron silang scholarship, meron silang educational assistant. Di ba under dapat ng DepEd yun or ng CHED? So bakit hindi mo questionin na dapat gumawa ka ng batas, sabihin mo
na yung mga local government, hindi na kayo pwede magbigay ng ganyang assistance kasi redundant na. O bakit yung Vice President lang yung sisilipin mo? Pangalawa, mga kongresista, meron din silang mga ganyan. Meron nga silang AX eh. Meron silang nakikisawsaw pa sila sa tupad. Diba? Si Speaker Romualdez, nagbibigay ng ayuda, which is dapat trabaho ng DSWD. DSWD ba si Speaker Romualdez? Hindi. Yung mga kongresista bang ginagamit din yung ganyang proyekto? DSWD ba sila? Hindi. So bakit ginagamit din nila yung proyektong yun? So redundant din. So dapat questionin mo rin yung mga kongresista, mga senador. Imposible namang walang lumalapit na humihingi ng tulong dito kay Senator Hontiveros. Maliban na lang kung ang humihingi sa kanya ay mga nasa bundok at ang hinihingi ay makakuha ng, alam niyo yun, ng suporta na gagamitin para sa kung ano man, di ba? So, imposibleng walang lumalapit sa kanila. Baka nga may mga scholar pa to eh. Mga scholar na nire-recruit nila para dalhin sa bundok. Doon mag-aral ng botanist, di ba? Siyempre, forestry, pagtatanim. So, baka nga meron siya mga scholarship na tinutulungan. So, meron din siyang educational assistant. O imposibleng wala rin lumalapit sa kanya para humingi ng tulong pampagamot o pamdagdag pambayad sa ospital. Di ba? Imposibleng wala. Kaya redundant din yung ginagawa niya. So, napaka-hipokrito. Mamaya may pag-uusapan tayo tungkol yan sa sinasabi niyang pagbibigay ng assistance na yan. So may pumalag or may nag-depend kay VP Sara. Gagawin natin ng content yan. So hanggang dito po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.